Mga kwentong pambata. Ang paglibot sa mundo sa loob ng 80 araw. Ika-8 bahagi. Yokoso! 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 Sotechi ga totonoi! Sankasha wa nekyo teke desu! Oh! Watashi wa kono hito ga daisuki desu! Hai! Tokuni! Bigobado! Kore ga anata nasai no Okinatore desu! Wala. Naata. Ako. Grabe naman. Tama na to. 80日で世界中を旅. Ibig ko sabihin ang paglibot sa mundo sa loob ng 80 araw. Prinsesa, ayos ka lang ba? Nag-aalala talaga ako kay Passepartout, Mr. Fogg. Napakatagal na nun. Sa tingin niyo ba, nasa Japan siya? Prinsesa, sa ganitong oras ng sitwasyon, mas magandang isipin natin ang mas nararapat. Ang buong alam ko, nasa Japan siya, sinasaywan ng kanyang daan. Hindi ako makagalaw. Oh, huwag kang mamilipid. Napakaswerte mo para makasayaw sa unang pagtatanghal. Hiniling ko na sanayan ng tigre. Hindi madali na makaligtas dito sa circus. Kung masasabi lang ni Passepartout sa mabait na lalaking Hapon na to, na hindi naman niya gustong magtrabaho sa circus. Naiwan lang talaga siya ng mga pirata kasama sina Inspector Fix sa pantalan ng Japan. Walang may pera at pagkain sa kanilang dalawa. Gutom na sila at uhaw na uhaw. Kung meron lang tayong pwedeng ibenta. Teka, ang relo mo, pwede nating ibenta yan. Huwag mong tatanggain. Pamana to ng pamilya ko. Nagmula pa to sa aking lolo, hanggang sa kalololohan ng lolo ko. At sa lolo ng kalolohan ng lolo ko, hanggang lolo ng lolo ko. Oh, teka, hanggang sa kalololohan ng lolo ko, hanggang sa lolo ko. Paano naman naging mahusay ang lolo mo? Nakita kong hindi naman nag-iiba ang relo mo sa ibang bansa, lalo na ngayon. Hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng pamana ng pamilya. Hindi nagkakamali ang relo. Ang oras ay... Matapos nilang magpagala-gala sa lugar, nakita nila ang isang lumang bukal. Subukan natin ang swerte. Maghulog tayo ng bare dyan. Baka magkaroon tayo ng pagkain sa ganyang paraan. Sa tingin mo kung magkakaroon tayo ng barya, hahayaan kitang gamitin dyan para humiling? Gamitin mo ang utak mo. Sino ka para kausapin mo ako ng ganyan? Isa akong pulis. Talaga ba? Ano nga bang magagawa mo tama ngayon? Ha? Alam mo ba? Sa tingin ko sinungaling ka. Nagsisinungaling ka tungkol sa lahat. Isa ka ring magnanakaw kasi sinusubukan makakuha ng pera kay Ginoong Fogg. Tama ka! Kaya ako nandito para maghintay ng barya. Sa halip na makita ang Fogg na yon at makita ang kanyang pagnanakaw. Bitawan mo ako! Hindi! Bitawan mo ang buhok ko! Bakit? Pamana din ba yan ng pamilya mo? Oh, ang galing! Tama, ang galing! Kayong dalawa, sakto maging payaso na hinahanap ko. Alam nyo, meron akong circus. At pwede kayong dalawa magtanghal. Nag-aalok po ba kayo ng trabaho? Isa akong pulis. Ano bang nangyayari sa inyo? Wala ba kayong kahit konting respeto? Ako magtatanghal? Wala na kayo sa tamang pag-iisip. Wala ka na ba sa sarili mo? Wala na tayong mapupuntahan. Salamat sa'yo, wala na tayong kahit anong pera para makakain. Meron ka bang ibang plano? Pasensya na po. Sige po, magtatrabaho po kami sa inyo. Masa ka? At noon nga ay nagsama ang butihing lingkod at ang kaaway ni Ginoong Fogg sa isang kakaibang paglalakbay. Pero malayo si Mr. Fogg sa ganitong kalagayan at may sarili siyang problemang hinaharap. Ang sabi mo, matibay ang barko na to sa paglalayag. Oo naman. Hinihintay lang natin pagtaas ng dagat. Oh, talaga. Mas parang mapapahamak tayo niyan sa pagtaas ng dagat. Teka, nasaan ang prinsesa? Woohoo! Anong nangyayari? Halika na, Mr. Fogg!
Maligayang pagdating! Mayroon tayong bagong magtatanghal. Handa na ba kayo? Nandito na sila, ang malaking ibon at ang nakakatuwang mananayaw. Hindi ko talaga kayang gawin to. Passepartout. Mabuti nga ikaw, malaking ibon. Ako isang nakakatuwang mananayaw. Hay, si Mr. Haruto, magpapalabas din yun. Sa San Francisco, USA. Yun, sa susunod na pupuntahan namin ni Monsieur. Kailangan natin manatili dito sa circus. Ito lang ang paraan para makauwi tayo. At noon nga'y nagsimula na ang palabas. Papaano? Sila nakakasayaw sa ganito kasikip na damit. Hindi ako pinagpapawisan. Bakit sobrang lapit ko sa sahig? Hindi makontrol ni Inspector Fix ang paglipad niya kaya naman lumuwag ang lubid. Sige, ngayon isisipa ko ang mga paa ko pataas at iikot at titingkayad. Passepartout! Tulad nga ng inaasahan, naputol nga ang lubid. Ano ang ginagawa ng mga payaso? Paano ka napunta at sumugod sa akin? Ano? Hindi mo alam? Ginusto ko bang mahulog ang mukha ko? Ano bang iniisip mo? Sa tingin mo ba sinasadya ko ang nangyari? Tumigil kayo! Sinira niyo ang palabas ko! Huliin sila! Huwag niyong susubukan! Ha? Huwag po kayo makikialam sa aming negosyo, Ginoo. Ganyan ba kayo makipag-usap sa isang samurai? Samurai? 18 siglo sa Japan at noon pa lang, umusbong ang ideyang magkaroon sila ng kapulisan. Bago ito, una munang nagkaroon ng mga samurai na siyang namamahala sa kapayapaan ng Japan. Pero ang samurai, hindi kailangan kahit kailan. Kami ang mga pulis. Ikaw lang ang nagdesisyon kung kailangan ng samurai o hindi. Sige ngayon, kalabanin ninyo ako. Wala ka na ba sa sarili mo? Ang samurai ay nakakamatay. Umalis na tayo dito. Asa sinabi niyang yon, mabilis na umalis ang 2 pulis sa lugar na yon. Teka lang, saan kayo pupunta? Nagulat sina Passepartout at Inspector Fix sa paglitaw ng estranghero. Pero nang punasan nito ang kanyang mukha, Monsieur! mangiyak-ngiyak na niyakap ni Passepartout ang kanyang kaibigan. Oh, Monsieur! Masaya ako makita ka ulit. Nag-alala din ako sa iyo, kaibigang Passepartout. Bilisan natin, ang ating barko ay naghihintay paalis. Meron akong sorpresa para sa iyo. Masaya na sana ang lahat. Nailigtas na sana ni Mr. Fogg si Inspector Fix, makakapunta na sana sila sa USA, at maaaresto na sana niya si Fogg. Pero, Hindi ko matatanggap ang tulong mo. hindi gusto ni Passepartout na magsinungaling kay Mr. Fogg. Hindi rin niya masabi ang katotohanan tungkol kay Inspector Fix. Pero, kailangan niyang mamili. Ay, Monsieur! Ang totoo talaga niyan. Kailangan nating ayusin to. Ang malaking ibon ay hindi na kailangan ng tulong. Kailangan mong itali sa circus at magtanghal. Ano? Hindi! Dito, sa Japan, kapag may sinabi ka at hindi mo ginawa ito, isa tong krimen. Hindi yan totoo. Oh, bakit mo alam? Dito lang, ang malaking ibon. At ayun na nga, nagkaroon na naman ng problema si Inspector Fix dahil sa katigasan ng ulo niya. Hindi! Kilala ko ba siya? Halina po kayo, Ginoong Fogg. Di ko na po mahihintay ang tungkol sa sorpresa na sinasabi niyo. Hindi! Hindi ako malaking ibon! Hindi talaga ako ang malaking ibon! Bumalik na sa barkong papuntang San Francisco si Passepartout at si Mr. Fogg. At eto na nga, nasurpresa si Passepartout. Prinsesa! Ipinaliwanag ni Mr. Fogg ang buong sitwasyon sa pinsan ni Mira na si Gigi kay Passepartout, na hindi naman talaga interesadong malaman ang tungkol sa pagsama sa kanila ng prinsesa sa paglalakbay. Monsieur, patawad kung hindi niyo na po naalala ang pagtapos sa paglalakbay niyo. Kailangan na natin makaalis pagkatapos kitang iligtas, Passepartout. Malayo pa ang pustahan na inaalala natin. Meron pa tayong oras. Ang susunod, San Francisco!